no less than the president himself envisioning it. Alam mo, sa kanyang interview, sa pagharap niya sa press con, klarong-klaro eh. Alam niyo, ako ay isang linguistic and contextual analyst, no? Hindi ako basta nagbibigay na opinion. Ang opinion ko ay 2 minutes, 24 seconds ng kanyang press con, no? Nagsimula ito nung 1 minute 43. Sinabi niya naghintay siya ng 3 oras para from 3 o'clock in the morning, binalikan siya ni Rimulya ng 6:30, no? At alam mo sabi niya, okay, let's go ahead according to plan. Something like that, ang sabi niya. So, planado ang kilos ng presidente rito, no? Planado. Pati ang kanyang pagpasok sa eksena. Ito, ang eksaktong quotation. Balikan niyo yung press con, analyzin niyo. Ano sabi niya? Noong 6:30, sinabi niya na kay Rimulya, let's put our plans into place. At mapapansin ninyo, miski na kulang-kulang ang kanilang materyales. Nakikita po ninyo magiging implikasyon itong pagkakaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa ating bansa. Mas lalo bang lumakas lalo yung suporta kay FPRRD o mas lalong lumakas yung suporta kay PBBM o ng mga Marcos? Alam nyo, sa theater, sa paggawa ng drama, kwento, meron tinatawag na catharsis. Yung pagpiga, pagpurga sa kasukdulan, no? Para makarating tayo sa isang pagtatapos na sangayon sa daloy ng kasaysayan, no? What I'm saying is that this is a historical moment. Actually, hindi naman lalakas na yan kay Marcos. Wala naman tao ang mga halang lang ang kaluluwang kakampi niya ngayon eh. Kasi he has elevated this matter from a mere political crisis into a spiritual crisis. Nasa spiritual crisis na tayo eh. No? Hindi ako gumagamit ng hindi ako moralistic na ganyan eh, yung the fight between good and evil, pero they crossed the line. The president crossed the line at explain ko kung anong sa palagay ko ay nangyari. Sa opinion ko lang naman, ano? Kasi napakarami ng mga abogado, mga political analysts, marami ng mga kolumnista ang naglabas ng kanilang opinion or obserbasyon ukol sa mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Pero kung 0 to 100, ang mga Duterte ngayon palagi ko pumapayagpag between 80 to 90. Si Marcos naman siguro between 3 to 5%. Yan ang aking at i-justify ko yan sa interview na ito, Adman.
Yes po, si Jade po ito, Kaado. Kasi nakikita po natin gabi-gabi, mula po noong dinala ang dating Pangulo sa Netherlands, talagang nagsilabasan po yung mga kababayan natin, nagtitipon-tipon, nagkakaroon ng mga prayer vigil, Kaado. Ito nga po ay nakikita natin na mas lalo pang lumalawak yung suporta at ni dating Pangulo Duterte kumpara dito sa mga kay Bongbong Marcos Jr. kasi mas maraming galit na. Yan ba din ay nakikita mo rin? In fact, noon pa man tinawag ko na yung partido ng Bagong Pilipinas na Partido Poso Negro dahil mas malalim pa kaysa sa inidoro abutin yan Dahil dito, pinakita lamang nila na wala na silang kaluluwa. At I think the Marcos, the Araneta, and the Romualdez have succeeded in organizing the people against them. Na palagay ko wala na makikita magmabuti pang gagawin ang taong bayan dito sa mga sakim na sakim at sabik na sabik sa kapangyarihan. Wala namang maibigay na resulta, wala namang maideliver na kabutihan sa bayan. In fact, meron akong isang artikulo na lalabas next week tungkol sa collapse ng cabinet ni Marcos. No? Nagko-collapse ng cabinet ni Marcos At hindi na ako nagugulat kung magkaroon man ng mga mass resignation sa gobyerno, sa kapulisan, o di kaya sa militar, hindi na ako nagugulat yan. Talagang Pero alam mo, Jay, sa aking analysis, hindi ito coincidental na nangyari. Hindi ito, planado ito from the very beginning. Alam mo, paalis pa lamang si Presidente papuntang Hong Kong, may tumawag sa aming general, sa aming dalawa ni former Secretary Jacinto Paras. At sinasama kami sa Hong Kong. Ang sabi namin, huwag nang pumunta sa Hong Kong. Dahil pag nagkaroon ng movement palabas ng bansa si Presidente Duterte, he is exposing himself to surprises. No? So, sa aking konklusyon, si President Duterte walked into a trap that was conspired with no less than the President himself envisioning it. Alam mo, sa kanyang interview, sa pagharap niya sa press con, klarong-klaro Alam niyo, ako ay isang linguistic and contextual analyst, Hindi ako basta nagbibigay ng opinion. Ang opinion ko ay sangayon sa aking research at saka obserbasyon. Sa pag-obserba, hindi lamang ng mga salita, kundi ang paggamit ng salita at body English. Nung siya ay humarap, noong 12:07 ng umaga sa sambayanan sa isang press con, halatang-halata na kabadong-kabado siya. At wala siya sa sarili niya at ang kanyang sinasabi lamang ay kung ano yung nasa prepared script. Malalim itong sitwasyon na ito Marami implikasyones. Katulad nito, isa-cite ko na. Doon sa 2 minutes 24 seconds ng kanyang press con, nagsimula ito nung 1 minute 43. Sinabi niya naghintay siya ng 3 oras from 3 o'clock in the morning
binalikan siya ni Rimulya ng 6:30, no? At alam mo, sabi niya, okay, let's go ahead according to plan. Something like that, sabi niya. So, planado ang kilos ng presidente rito, no? Planado. Pati ang kanyang pagpasok sa eksena. Ito, ang eksaktong quotation. Balikan niyo yung press con, analyzin niyo. Ano sabi niya? Noong 6:30, sinabi niya na kay Rimulya, let's put our plans into place. At mapapansin ninyo, miski na kulang-kulang ang kanilang materyales. Hanggang ngayon, wala akong nakita ng prinisanta kay Presidente Duterte na warrant of arrest. Kagabi ko lang nakita yung warrant of arrest sa interview ni Karen Davila kay Atty. Carranza. Kahapon ko lang gabi, halos madaling araw na. So may bitag nang nakahanda. Suspecha ko, bago pa man umalis si Duterte papuntang Hong Kong, matagal nang may plano. Talagang yung timing na lamang ang hinihintay. Bakit? Aba, nakita niyo ba yung date ng warrant of arrest? Nakatunog sila na si Duterte ay aalis ng bansa. At ikinalat nila ang balita sigon sa kanilang sapantaha na si Duterte ay aalis ng Pilipinas at baka hindi na bumalik. Alam niyo ba yung petsa ng pinakita lamang sa telebisyon? March 7. Nung Biyernes lamang ginawa ang warrant of arrest ng ICC. So, yan mga maliliit na detalye na ganyan. Nagbubuko Nagbubuko sa mga Dito sa mga excuse. Wala ito, puro itong Interpol. Sumusunod ako sa Interpol. Hindi ako sumusunod sa ISIS. Yan na, katarantaduhan lang. Mga salita lang. Paikot, ika nga. No? So, ano ang konklusyon ko? Plano ang kilos ni Presidente Marcos. Matagal na itong plano na ito. Naghihintay lang sila ng timing. Nung nabalitaan nilang paalis, si Presidente Duterte, papuntang Hong Kong, sinetap na nila. March 7, nagpa-issue sila ng warrant of arrest sa ICC. At yun, di umano ay pinadala sa Interpol for the red notice. Kayo ba may nakitang red notice? Hanggang ngayon, wala pa ako nakikitang red notice At mismo doon sa press conference, balikan niyo yung press conference, analysin ninyo. Tinanong siya mismo, meron po ba kayo? Meron po ba kayo na warrant na pwedeng ipakita? Aba, nabulol ang presidente. At ipinasa kay Rimulya ang pag-dribble. No? So, sabi niya, it is very clear. No, Mr. President, it is not clear at all. Because hanggang kagabi, lamang ako nakakita ng warrant of arrest sa programa pa, sa monitoring ko ng programa ni Karen Davila, sa pag-interview niya kay Atty. Carranza. Wala ako, hanggang ngayon, kayo ba nakakita ng red notice? Admiral Jay? Meron na ba kayo nakita ang red notice hanggang ngayon? O wala pa? Nagtatanong ako kasi baka nahuhuli ako sa balita. Wala silang pinakita. This is a warrantless arrest. At the time of the arrest of President Duterte, wala silang mapakita kung hindi yung pinapakita sa cellphone. Aba, this is the first time in the history of the Philippines na nagkaroon tayo ng cellphone arrest.
So, yan yung mga nakita ko, no? At he really walked into a trap. Kaya tama yung hunch namin ni Atty. Paras na huwag ka lang pumunta ng Hong Kong. O di kaya in-advise namin siya, tinanong namin yung general, active general to na pumunta sa amin na nagsasabi na pumunta kami, sumama kami sa Hong Kong. Ang pangalawa, sabi namin, bakit ho nagko-commercial flight si Presidente? Pwede, lapit-lapit lang na Hong Kong. Wala bang sponsor dyan ng private plane from Davao to Hong Kong and from Hong Kong to Davao? Ayan eh. Pero alam niyo, talagang ganyan eh. Ang isang bayani talagang naghahanap lamang ng katapat na mga halimaw para siya ay maging bayani. At sa aking pasasalamat dito, dahil kami ay isa sa mga nag-aabang kay Ninoy Aquino nung umuwi si Ninoy Aquino noong 1983. Ang pasasalamat ko na lamang dito ay paglabas sa eroplano ay hindi nila pinusila ang ating Pangulo. No? At buhay ang ating Pangulo at alam naman niya, he is composed, abogado siya, handa siya. Pinangangatawanan niya ang sinabi niya sa sambayan ng Pilipino na I alone will answer for all of you, Philippine National Police, and all of you, Armed Forces of the Philippines, who will join me in a drug war because I don't want our country to be a narco state. Gawin niyo ang inyong katungkulan, sagot ko kayo. Kaya kayo mga nakikinig na militar at kapulisan at uniformadong complement ng ating gobyerno, makonsensya kayo dahil pinababayaan nyo ang sitwasyon natin ngayon pasama ng pasama. Aba, masahol pa sa Gestapo itong si Torre, si General Torre. At anyway, yun lang aking masasabi dyan pagdating doon sa circumstances at sa aking analysis ng mga kilos. Opo. Malinaw po na parang alam na ng dating Pangulo ang posibleng mangyari. Siguro dahil para na lang hindi maggulo, kasi kapag sa Davao yung nangyari, Kaado, ano kayang posibleng mangyari? Hindi natin malaman na yun. At saka kung nasa Davao mangyayari ang palagay ko, hindi itutuloy ni Marcos ang kanyang maitim na plano. Yan naman opinion ko lang. Opo. Ang maliwanag dito ay walang due process. After arrest, the state where the person was arrested, the custodial state must immediately notify ICC. The arrested person must be brought before a judicial authority of that state. Ano yung state na yan? Pilipinas. Iniharap ba siya sa isang korte? Review of the arrest. The local judicial authority must ensure that the person's rights have been respected during the arrest. So, hindi dumaan sa tamang proseso. Pwede pa nga mag-request ng interim release while in the Philippines, while awaiting surrender to the ICC. Before the actual surrender or the actual transport is done. Lahat kayong mga senior citizen, hindi ba kayo na nakikinig ngayon, hindi ba kayo nangilabot na ating Pangulo 80 anyos ay basta na lang sinakay sa isang eroplano at dinala sa Europa agad-agad. Hindi man lang pinakain, hindi man lang pinakape. Kagagaling lamang sa Hong Kong,
Hindi man lang pinakape. Ha? So, anong feeling ninyo? Piske kayo ay galit kay Duterte, katulad ni Leila de Lima. Ha? Dapat kayong manilabot. Kasi ano ang pinakita dito ni Marcos? Pinakita dito ni Marcos, simple-simple lamang. Ako ang hari. Kung anong gusto ko, yun ang masusunod. Punyeta na yung justice system natin. Pero, Kado, ikaw ba... Sino kayo? Kung gusto ko kayong ipapatay bukas, patay kayo. Kung gusto ko kayo kulong bukas, kulong kayo. Kung gusto ko kayong lumpuhin, padadala ko si Tory sa inyo. Ha? Wala kayong magagawa. Ako ang hari ngayon sa Pilipinas. Wala na po demokrasya dito. Ha? Patay na po ang demokrasya. Since sinasabi po ninyo na parang sapilitan yung pagkuha pagdadala kay dating Pangulong Duterte papunta sa Netherlands, ang sinasabi po din ng ilan, parang kidnapping. Kayo rin ho ba ay sumasang-ayon na parang nakidnap ang dating Pangulong Duterte sa sitwasyon na ito? Hindi ako sumasang-ayon na parang nakidnap. Sumasang-ayon ako na talagang kinidnap nila. Walang due process eh. Biro mo, aarestuhin ka, wala namang papakita sa yung papeles. Ha? At hanggang ngayon, nasa na mga papeles niya. Bakit? Ano ba yan? Top secret? Tapos na yung event? Yung pinakikita yun nung Prosecutor General. Ano yung pinapakita niya yun? Ano yun? Bakit hindi nila, why don't they become transparent about it? Yan nasa screen ninyo. Anong pinapakita lang halimaw na yan? Ha? Kado, bago ko lang ipasa kay partner Admar, ang Department of Justice, ang kanilang tagapagsalita na si Ase Clavano, ay may pahayag hinggil nga po doon sa proseso ng pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte. Nabanggit mo kanina yung ilan po sa mga probisyon sa Article 59 po ng Rome Statute na dapat ay ipresenta ang dating Pangulo o ang akusado o ang person na inaresto sa harap mismo ng isang competent judicial authority. At ang pahayag nga po ng DOJ, banggitin ko lang dito, ang papel ng DOJ ay nagsilbing witness o attesting officer doon sa buong proseso dahil ang basihan natin ng Rome Statute, specifically ang Article 59 kung saan may tinatawag na competent judicial authority kung saan siya mismo ang mag-attest na ang buong proseso na dinaanan ng attest ay tama. Base po sa Article 59 na kailangan dalhin ang person arrested sa competent judicial authority at kailangang i-determine na in accordance with law ang arrest. Kailangan na ma-identify ang tao mismo na siya mismo ang subject ng warrant of arrest. Kailangan din masabi na ang proper process ay dinaanan at ang karapatan ng subject ay nirespeto. Yun po ang naging papel. Kami, sabi ni DOJ Ase Clavano, ang DOJ, kami ang nagsilbing competent judicial authority. Ang DOJ daw, nagsilbing competent judicial authority. Kami na rin ang nagsisilbing counsel o consultant dito sa international law. Hindi ho ba Department of Justice ako po ng ehekutibo at hindi po ng judiciary? Kaya nga sinasabi ko we are already in a police state. We are already, si Marcos pasista na. Absolute, hindi lang authoritarianism yan ang tatay niya. Absolute power na siya. He's already a monster to our democracy. Pagpalagay na natin. Alam mo, yung gago na yan taga-DOJ. Pagpalagay na natin, alisin na natin yung Rome Statute. Abogado lang yan Disusi yung mga abogado Depende sa binabayad sa kanila attorney's fees. Ito si De Lima, isa pa ito. Ano sabi niya? Sinay ni De Lima, Republic Act 9851. Ito, batas na natin ito 9851. Pero binaluktot niya. Ano sabi ni De Lima? The Philippine government has the option to surrender Duterte to the ICC without any judicial approval. Without.
ito talamak na pag-twist ng batas, ha? Lawyer to, ha? Taga San Beda pa rin. Kinahihiya namin to sa San Beda, si De Lima. Sabi niya, without any judicial approval. Babasahin ko sa inyo ang pertinent provision ng Republic Act 9851, Section 15. Applicability of international law in the application and interpretation of this act. Philippine courts shall be guided the following sources: relevant international treaties and conventions ratified or acceded to by the Republic of the Philippines. Ano yung relevant international treaty na yun? The Rome Statute. But we opted out of the Rome Statute on March 16, 2018. Be that as it may, ito na yung portion na binabaluktot ni De Lima. Chapter 7, Section 17. In the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Okay. So yung sinasabi ng DOJ, I will agree up to that, na hindi na nila kailangan imbestigahan pa ang kasong ito dahil meron lang nag-iimbestiga na international tribunal. Okay, pero hindi doon natapos. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected accused person in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to the state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Is the Department of Justice capable of depriving a person of his freedom and movement and send him abroad? Not even the President of the Philippines, using his proper discretion, can do that. It's only the court that can decide whether you can be devoid of your basic human rights. At nandiyan ang irony nito. Ito mga punyetang mga advocates ng human rights, no? Na nag-iimbento na 30,000, 27,000 daw, ganung mga 6 to 7,000 lang ang mga katawan na ang corpus delicti na nabilang dyan sa drug war na yan. I don't care if 30,000 or 1. Miski na isang Pilipino lamang, hindi kayang ipagtanggol ng ating Pangulo. At mag-iimbento pa sila ng mga, paano naman naging judicial authority? You are in the executive branch, you idiot. Ayan. Nabuksan ninyo ang isa pang gusto ko. Ayoko sanang sabihin. Admar. Pero tayo ngayon, may sindikato na nagpapatakbo nitong ating bansa ngayon. Specifically sa kaso na ito. Sino? Yung isa, Secretary of Justice. In charge siya sa National Bureau of Investigation at siya rin ang in charge sa Bureau of Immigration. Papangalanan ko, si Boying Rimulya. May pangalawang Rimulya na dating gobernador ng Cavite na ngayon ay DILG Secretary. Siya in charge naman ng Philippine National Police. At may pangatlong Rimulya. Si Gilbert Rimulya na nasa bilang isang board member, director ng PAGCOR. Ngayon lang nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas na tatlong magkakapatid
nasa cabinet or sub-cabinet level ng isang presidente. Opo. Kado. Paano ka makalulusot ngayon? Pag isa sa tatlong yan ay napagdiskitahan ka. Mula sa Pogo, mula kay Alice Go, mula sa drug war. Bakit ko lamang ito drug war? Asa na yung 13 billion na nasa wata sa Batangas? O, asa na? O, binalik nila sa kanya? Kung hindi, pakita nila kung saan nila dinala. Meron ngayong nagpapatakbo sa ating hustisya. At sa mga different issues pertaining to ito, katulad nito, yung rights issues. Asa ng Commission on Human Rights ngayon? Wala, tamimik. Wala. So, I am questioning, ang planning nito mga Rimulya ang gumawa yan ay opinion ko lamang, mga kabansa. Kado. Sa ngayon sa aking research, Oo. Kado, siguro huling mensahe niyo po sa taong bayan po, lalo na marami po mga nagsisilabasan ngayon sa kalsada, ipinapahayag po ang kanilang mga saloobin kaugnay nga po sa pangyayari sa dating Pangulo. Well, masasabi ko lamang, isang malawakan at mabigat na violation of Philippine sovereignty ang nangyari dito. Akala ko ba si Marcos ang champion ng ating Philippine sovereignty? O baka nauutusan lang siya dyan sa tinatawag ng West Philippine Sea? Hindi na bali magutom ang buong bansa. Basta makipagpatintero na lang siya sa mga Chino dyan. Pero dito sa issue na ito, ano ba siya? Tao-tauhan ba yan? Ang tawag pa niya kay Duterte, Mr. Duterte. Hindi niya sinabing the former president. Allowing the ICC to arrest Duterte undermines the Philippines authority over its own justice system. Dahil under trial naman, may mga nakulong na tungkol dyan sa drug war na yan. Number 2, it undermined our local justice system. Yung una, sampal sa taong bayan. Itong pangalawa, sampal sa Korte Suprema. Inunahan nila ang Korte Suprema dahil alam nila iti-TRO sila. Pangatlo, it creates political instability. Akala ko ba you are for peace? Kalaban ka pala ng katahimikan. The constitutional crisis. The president has violated the Philippine Constitution and therefore he is impeachable. This and maybe 6 other offenses, impeachable offenses. And sinasabi na namin sa inyo, we are filing impeachment charges against President Marcos very soon. Whether sang-ayunan ng Kongreso yan o hindi, ikukonsulta namin sa taong bayan kung kailangan pa nila ng mga diputado dyan sa Congress of Baboons. Kung ayaw nilang ipasa, doon na tayo mag-people power sa Kongreso para ipasa ng mga representante nila. Pangatlo, ito'y sampal sa ating ekonomiya. Ang stocks bumagsak. Ang piso nag-devaluate dito sa event na ito. Etc. etc. And this brings the Filipinos, sampal ito sa imahe natin abroad. Biro mo, isang dating Pangulo, hindi lang binastos, binaboy. Binaboy. At itatanggi pa. Hindi raw Interpol ang pinagbibigyan niya. Sorry. Hindi ICC pinagbibigyan niya, kundi Interpol. Mr. President, ano ba namang hair split yan?
The cause of the cause is the cause of the final effect. Causa is causa, causa, causati. O yan, nilatin pa kita. Saan ba nanggaling lahat ito? Saan ba nanggaling yung red notice ng Interpol? The red notice is enforcement. If there is, wala pa ako nakikita. The red notice is an enforcement of an ICC warrant of arrest. And the ICC warrant of arrest has been a continuing issue. It did not start on March 7. Pero itong sabuatan ng mga Remulla at Marcos controlling the PNP, the NBI, the Bureau of Immigration, these are substantial. Kung kayo sa military hindi nyo nakikita that one family is controlling the police enforcement in this country, hindi nyo nakikita yan? One dynasty in sabuatan with another dynasty? Hindi nyo nakikita? Kaya kahapon, nagpadala ako ng isang message sa isang retired general kasi sinasabi niya, magiging bloody raw pag lumabas ang militar. Kaya sabi ko, kailan pa natin aayusin ang gulo sa ating bansa? Kailangan ba magkaroon na naman ng panibagong insurgency? Because where this is leading is the separation of Mindanao from our republic. And that is already in place. Opo. Kado, maraming salamat po sa napakahalagang impormasyon na ibinahagi po ninyo sa ating mga kababayan sa mga oras po ito. Sa ulitin po, mabuhay po kayo. Maraming salamat sa inyo. At tandaan nyo, reviewin nyo line by line yung sinabi ni Marcos sa press conference niya. Nung sigurado na siya na sumakay na si former President Duterte sa aeroplano at nag-take off na aeroplano. In fact, his first sentence was, the former President has flown out of the country at 11:03 p.m. Sinigurado niya na wala na si Presidente Duterte bago siya humarap sa press. Anyway, maraming salamat sa inyong lahat. Ito po ay opinion lamang ng inyong lingkod. Bato-bato sa langit, tamaan ay huwag magagalit. Ayan po.